So guys, mandito tayo ngayon sa 7-Eleven ng Peace Village. Dito muna tayo pangsamantala habang hinihintay natin yung iba natin mga kasama papunta sa Sangap Cave. So hintayin lang tayo ng konti guys. Dahil parating na rin yung mga kasama natin. Ay, nakuha naman siya parang. Ayan na pala. Ayan na pala guys. Ayan na sila. Ayan. Ayan. Yan ang ating kasamang si Eric Jan Roca. Ayan. At ito naman si Mike Cedilla. Gwapong gwapo guys oh. Ayan. At ang ating isang pang kaibigan. Shoutout naman sir. Dino. Okay, ayan si Sir Dino at kasama niya ang kanyang chikiting. So paano guys? Larga na tayo para hindi tayo tanghaliin. Go guys. Guys, masarap baybayin ang kahabaan ng Marilake. Maraming natatanaw na magandang tanawin, masarap ang hangin. Ingat lang kapag may nakakasabay tayong mga motor. Dahil alam nyo na, malakas ang disgrasya. Lalo na sa mga pagdating natin sa mga pa-elbow. Ingat lang sa palagi. Madalas ang nakakadisgrasya rin naman sa atin, kapwa natin na nagmamotor. Yung mga mabibilis magpatakbo at na-overshoot, ayan, lumalagpas sa lane nila. So wala rin tayo magagawa kung inaabot natin yan guys. Pero gaganda pa rin talaga ang alalay, ingat, at saka obserbahan natin yung mga nakasalubong natin. Maging alerto lang tayo. Masarap baybayin ang kahabaan ng Marilake. At saka may mapapansin nyo sa mga gilid, maraming kainan, maraming pares. Ayan, hile-hilera sila. Kaya hindi
hindi tayo magugutom guys. Maraming mura dyan sa mga madadaanan natin. Mamimili na lang tayo kung ano ang gusto natin guys. Kung magpapares tayo, bulalo, at saka marami tayong madadaanan na mga murang karne ng baka guys. At kung view naman ang hanap nyo, maraming pang Instagram dito guys. Iba-ibang background. Marami kayong mapipilian. Bago kayo makarating sa destinasyon nyo, sigurado marami ng moment na mangyayari. Busog na busog ang mga mata nyo rito, at busog na busog din ang mga camera nyo guys. Ang ganda ng biyahe namin guys. Tama-tama lang yung init, tsaka yung binabaybay namin wala masyadong mga motor na kasabay. Maluwag ang kalsada guys, wala nagkakarera, kaya swabe rin yung biyahe namin na to. Ayan guys, paglagpas natin ng Buso-Buso, medyo alalay na tayo kasi ito na yung mga maraming pakurba hanggang doon sa dulo. So accident prone na ito guys, kaya dito extra careful tayo dito sa mga pa-curve natin dito. Guys, chill lang muna ang takbo natin at malayo-layo pa tayo. Tingin-tingin lang muna tayo sa paligid. Ayan, damhin natin yung mga maganda sa paligid natin. Ay, lamig ng hangin, mga puno, at yun, ang dami, may tumatahol, may sumisigaw, di ba? Daanan natin. Isa nga pala guys, ingat nga pala tayo sa kalsada natin, sa mga nadaan natin kung binabaybay natin kahabaan ng Marilake. Isa rin nakaka-aksidente ay ang mga biglang pagtawid ng mga aso. Yan guys, marami na tayo mga kasamahang riders na nadisgrasya dahil sa hindi maiwasan na sagasaan nila yung mga aso na bigla nilang tatawid. At pagdating naman natin sa Big C guys, doon alalay na tayo
Big C, Devil Elbow, at saka yung may isa pa guys na tatlo yan na marami na nag-wish ng buhay, marami na nadisgrasya dahil sa syempre masyadong na-enjoy ang papatakbo. Yan guys, sanabi ko hindi maiwasan o overshoot guys. Syempre meron din tayong tinatawag dyan na kumukuha ng pictures or mga photographer na kapag maganda ang kuha sa'yo ng pagbanking mo, ayun guys, binibili yung picture na yun guys. Yung sabihin natin na yung post na yun guys, so doon marami na akit pero marami ring nadidisgrasya. Yung nagiging cause ng disgrasya, kaya hindi natin masisisi, gaya ng lagi natin sinasabi, passion natin ang pagmumotor guys. Guys, konting tiis na lang, makakarating din tayo. Madadaanan natin ang Manukan na tinatawag. Makalagpas lang naman tayo doon guys, mga ilang metro na lang. Ayun na, doon na tayo kakaliwa sa may mahabang palusong papunta sa Sangab Cave. Yung mahabang palusong na yan guys, na papunta sa Sangab Cave, malayo-layo din yan. Mga siguro, kung tayo nagkakamali, mga 15 minutes pa na babaybayin guys bago tayo makarating sa Sangab Cave. Mula sa pagkaliwa natin hanggang sa Sangab Cave, ayun guys, yung sinasabi kong 15 minutes pa ang babaybayin natin, yung mahabang palusong na yan. Ayan, dito maraming aksidente. Yan ang mga tagakuha. So malapit na tayo guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyong Manukan. Ayan guys, yung mga manok na mga panapong guys. Yan, makalagpasan tayo dito guys. Yung unang kanto sa kaliwa, yan na, dyan na tayo papasok sa pakaliwa. Dito na tayo guys. Ito na yung babaybayin natin, na ang dadaanan natin ay yung sinasabi nilang daan na mahabang palusong. Ayan guys, tara, baybayin na natin. Guys, ingat lang, siguraduhin lang natin na maayos ang preno natin. Kasi yung mga biglang kabig dito, baka gumislide tayo. Dahil medyo matarik din guys ang pababa rito.
guys yung rough road. Ito yung part na malubak pero okay pa rin naman kasi hindi mamatatalas ang motor rito. Mga 5 minutes guys naman ang biyahe papunta rin dito. Saglit na naman to guys. Konting push pa guys. Sira na ang motor ko. Biro lang guys. Pagdating natin sa entrance guys ng Sangab Cave, dyan tayo sasalubungin ng mga dumagat. Sila ang mga original na lokal guys o original na tribo na naninirahan dyan sa lugar na yan. So ayan guys, narating din tayo dito sa Sangab Cave. Ayan, papark na tayo. Hey guys. Okay lang. Iyanan lang natin. Ate, magkano yung kubo nyo rito? Nag-range na magkano? 4,000 po. Ano yun? 4,000. Ilang packs siya? Good for ano yun? 15-20 packs. Ano yun? Day tour siya o overnight din? Same lang. Same lang. Day tour or overnight. Yung kubo po kasi may up and down. Yun yung kubo na up and down. Yung kaya kinukunan ko. I see. Opo. Ay, isa lang po siyang up and down. Pero parang di ka sa Ayan. 15 doon. Kasi natutulugan din yung sa may baba, malawak naman po. Tapos, paano naman yung halimbawang magluluto? May dala kayong Pag po lutuan, May kitchen naman doon or lalabas kami para dito? Dalawa kasi yung ano dyan ay yung kusina. Yung lababo. Yun. Pwede pa magluto doon. Ayun. Okay, ito na ang ano niya. Tapos ang kapag halimbawang may mga cottage din ba kayo dito? wala, yun lang po dalawang kubo. Gubo Tapos lang. yung mix hotel, Yun naman. Magkano naman ang rent sa ganun? 500 po. 500. Day tour or overnight, same din. Opo. Ganun. Kasi yung an entrance lang naman po yung mababago dun. Magka Rate namin sa mga ganyan, cottage, hindi. Ayun, tapos ang ano nyo, ang entrance fee nyo per head is magkano po? 200 po pag overnight. Pag overnight. Bata matanda yon. Hindi po, kasi yung bata naman po, 7 up lang yung Ayun, 50 naman sa mga bata. Ayan, sige ate, thanks for the info. Per person na lang per Yung tent. 10 Magkano yun pagka ganun? Yung tent, meron kayo pinaparent. Magkano naman yung ganun? 500 po yun, may kasama ng mga tulugan. Meron na. Saan sila pwede maglatag ng tent? Ito po yung side na yan. Yan yung Ayan, thank you ate. So guys, itong kabuuan ng spasyo, ayan, dyan tayo pwede maglatag ng tent. Ayan guys, at saka maganda rito, ayan, may store sila guys, kung saan sila nag-a-admit ng mga guests. Dito na rin natin nagbabayad. sa akin yan. Ayan, hanapin nyo po si Ate Kulot. Ayan guys, ang napakagandang ate dito sa ano to? Sangab Cave. Ayan guys. Ayan. So, yung mga ibang mga kailangan natin, mabibili natin dito guys kapag halimbawa may nakalimutan tayo na pagpunta dito. Guys. Ayan. So, tingnan natin ang kanilang kubo guys. Up and down ang isang kubo. Then, 4,000 ang rent dito. Ayan guys, maganda, maluwag. Ayan guys. Ayan, may mga manggahan, palayan. Ayan guys. Ayan. At itong aming manager, ayan na, mukhang hindi magre-rent, kundi plano yatang bilihin guys. Pero, wala ay benta na mangyari Ayan guys, nagtatanong na. Ayan guys, ang CR nila. Ayan. Hindi develop pa lang. Ito. Yan, ayan, kasama yan sa up and down guys. Pag nag-rent kayo dito. Tapos ito ang kanilang bintana sa ibaba. Ayan guys. Yan ang view nyo pagkagising nyo sa umaga. At dito naman tayo guys sa taas, silipin naman natin. Yan, may bantay pa kayong Miming. Yes, Miming.
Yan. Ang cute naman ng hagdanan nila guys. Pero huwag kayo mag-alala. Oh, tibay naman eh. Kahit talon-talunan. Yan. Yan. Ito naman ang itaas nila guys. Yan. Yes. Siyempre, mas malawak ang view nyo kasi nandito kayo sa taas. And guys, yan. Tapos ito naman ang pinaka-terrace nila or yung veranda nila guys. Ayan o, may swimming pool din sila. Pinupuno pa lang nila guys. Kasi bagong linis lang. Kaya wala pang ganong tubig, mababaw pa. Dito guys, kapag hindi naman kayo maliligo, wala namang entrance. Pero kapag maliligo kayo, automatic 50 guys. Yan naman ang kalapit na kubo niya guys. Bali dalawa lang tong kubo na to na pinapaupahan bukod dun sa isang malaki sa pangatlo. Oh guys, ang laki nito kapag ka na-develop na to at nabuo na yung structure na yan. Mas lalong masarap pasyalan guys. Tara, ikot naman tayo. So ayan guys, ang ganda ng paligid. Yan. Tsaka cute ang design nila guys. Guys, ito naman yung Tigo 500 nila, yung mga parang cottage or yung cubicle na tulugan. Ang cute guys. 1, 2, 3 hanggang 4th floor. Ayan. Check natin guys. Yeah, ikakat ko na lang muna. Ito naman ang kanilang pool guys, yung kaninang natatanaw natin sa itaas.
So ayan guys. Yan yung tulugan nila. 500 ang rent per cubicle. Ayan. So guys, cool na cool. Ayan guys. 4, 5, 6, 7. Ayan, bawat layer guys ay 8. At 1, 2, 3, 4. 4 na layer naman pataas guys. Ayan. Tara check natin sa taas. At yun, mas maluwag yung pinakataas guys. Sobrang lamig sigurado dito guys kapag dito ka natulog hanggang gabi. Go overnight ka dito. Yan ang kabuuan ng kanilang cubicle na ang rent naman dyan is 500 day tour or overnight. At eto naman ang view nyo guys. Ayan, nasa paligid tayo ng bundok. Ganda dito guys. Tahimik na tahimik. Nakakawala talaga ng stress. At yan naman guys ang papasok nila sa Sangab Cave. Ganda guys. Panalo dito. Kanila din ba yun? So ayan guys ang kanilang rate. Entrance fee is 50, then ang overnight nila is 150. So ayan guys, ayan naman ang kanilang CR. Pagpasok mo sa entrance, ayan, may tindahan din guys. Kasi yung pinatawag ng cave. Ha? Picture lang. Ayan guys, may mga cottage pa sa kabila. At yun naman ang tinatawag nilang cave. Ayan guys. Lobat na. Higa guys. Silipin natin yung kanilang cave. Check natin sa kabila yung daan. Baka medyo madulas dito guys eh. Yan, pwede kayong maligo dito guys. And guys, malawak din siya. Hindi naman kalaliman.
Medyo malabo lang dahil umulan kanina. So ayan. Pero malinaw yan kapag hindi naman umuulan. Check natin guys yung kabilang daan para malapitan natin yung cave. Ayan guys, ang kanilang hanging bridge. Ayan. Ayan guys, CR din yan. Then, ito yung mga cottage nila. Yan ang CR nila guys. Ito naman yung papunta sa cave para makalapit tayo. Lamig banda rito guys. Ayan. Yan yung cave guys. Need nating lumangoy para makapasok tayo sa loob. Yan guys. Then sa loob, ang alam ko medyo mas malalim yata ang tubig doon compared dito sa labas. Yan. Pero nililimitahan nila guys ang pagpasok. Yan. Pinagbabawal nila na basta nilang papasok. Guys, sa kabila naman kanila din 100 naman ang entrance dyan. Pero pag dito kayo nag-entrance sa una 50, then additional na kayo ng 50. Pero kung nilipat kayo sa kabila, ayan, 100 guys. Ayan, pwede kayo magtampisaw dyan guys. Ayan. Swimming pool din yan guys, yung kulay blue na nakikita nya. Guys, may mga kubo pa sila sa baba. Bali 2 kubo guys. Yung isa yung una nakita natin, ito naman yung pangalawa. Ayan.
guys, dalawin natin ang kanilang pilapil. Sarap dito guys. Nakaka-relax. Pa nilang alaga, nakakatuwa. Ayan. Tamang kaimito naman guys ang trip na mga kasama ko rito. Ayan guys, may kabayo pa sila. Pag napagod kayo at gusto pumunta sa dulo, ayan, sakay lang kayo dyan.
hanggang dito na lang. Kita-kita na ulit tayo sa